Ang oras po natin alas 9:02 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Live na live po kami ngayon dito sa studio. Siyempre kasama po natin, walang iba, ang ating mga barkada, mga sesyonista. Senator J.V. Ejercito at si Congressman Jonathan De La Cruz. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Good morning boys! Good morning. Good morning. Parang Magandang umaga sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao at sa overseas, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, marami yan. Siyempre, yung mga iba ay ngayon pa lang nakakapag-ayos patapos ang aghon. Lalo na dyan sa Quezon, mukhang matindi-tindi ang dagok ng ano dyan sa Quezon. Ang Quezon ba ang nabugbog Nabugbog. aghon? Kahapon, nagre-report si Governor Helen Tan at sinasabi nga niya, lalo na dun sa mga island areas ng Quezon, marami rin yun. Medyo kailangan nila mag-ayos na mabuti. Iyon. Good morning po. Morning. At una bago tayo pumalaot, sasabihin ko na ho yung text line. Sumama kayo sa aming usapan. Ang text line po namin 0919-282-6485. Ulitin ko po 0919-282-6485. At ito nakaraang linggo, Kong Jonat, tumulak ang ating Pangulo sa dalawa, back-to-back ito, Brunei for a state visit at saka Singapore, para lumahok doon sa Siyang keynote speaker. Siya keynote speaker doon sa International Strategic Studies, parang gano'n, International Institute for Strategic Studies. Oo. Pero bago tayo pumunta doon, parang Dodo, Sen, ay atin mo nang batiin yung mga hindi natin nabati. Oo. Happy birthday. Unang-una, batiin natin. Walang iba. Vice President. Vice President Sara Duterte. Happy Education birthday. Secretary Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po. Happy birthday sa inyo. Meron ba sa atin nakakalam kung ilang taon na siya? 46? Mga ganon. Bata pa Saka si VP. dating Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia. Ngayon, birthday niya ngayon. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sino ba yung mga nagbe-birthday dyan? Batiin na natin. Mga Lahat ng mga may nagbe-birthday pa dyan. nagbe-birthday. Yung mga nakalampas na birthday noong nakaraan linggo. Anniversary na last week noong May 29, Yes. noong birthday ng ating minamahal na kaibigan at asawa ng ating partner na si Yes. Alvin Capino, na si Si Ma'am Maring Eva. Eva Maring Capino. Eva, last week ang kanyang... Happy birthday in heaven. Happy birthday in heaven. Nami-miss ka namin, Ma'am Eva. At, alam mo, itong anak mo, nawawala na naman. Wala na naman dito. Ang sabi niya, may pupuntahan daw siyang Napakahalaga. malamig. Mahalaga ba? Napakahalaga. Kapon, isang araw kasi, pumunta nga kami dun sa wake ni Manong Greg. Yung pa, makikiramay tayo sa Oo. pamilya ng ating kaibigan. barkada, kaibigan. Na walang iba kundi si Manong Greg Greg ko. Ang kanya pong labi ngayon
ay naandyan sa Pass. Punerarian Punerarian Pass. Pass. Sa Araneta. Nakakalungkot, no? Oo, nakakalungkot. Lagi natin kasama yun. Tsaka napakasayang tao. Napakasaya, Napakabait. 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 Napakabait tao. Tapos, alam mo, hindi mo talaga malalaman talaga. No? Talagang, Kung anong aabutin mo. medyo, nabigla tayo lahat Oo. doon sa pangyayari. At Sa masaya Taipei, naman sa tayo kahit Taipei paano na iuwi yung labi niya dito. Yes. No? Oo. At ang kanyang, ano ba yung tawag doon? Enormment? Yung Bukas. pasok sa bukas Bukas, sa sa Sanctuarium. sanctuarium. So Santuario. lahat Tunay ng na kaibigan, kaibigan yan. Tunay. mga pamilya. Totoo. Oo. Kahit na wala ka sa pwesto, Oo. hindi Kasama, nakakalimot. kasama ka niya. Ay bihira 'yun ha. Yung Bihira. ganon, yung yung wala kang titulo, wala kang pwesto. Tapos Kasama mo naalala pa rin ka, siya. ay bihira 'yun. Bihira 'yun Si, dito sa atin, di ba? si Presidente Erap daw pumunta Oo. doon. Pumunta. Kahit mahirap Oo. na, pinuntahan niya. Pinunta Oo. pa rin niya. Ganun ang si Presidente Dahil makipagkaibigan. alam naman niyang Talagang- matalik niyang kaibigan. Oo. 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 Kasama yata sino ba kasama? Si Ma'am Jackie yata at saka si Jude kasama din kahapon. Pumunta rin. So, talagang Last day namimiss of the week. natin. Oo. Last day of the week ngayon. Ngayon. Tapos oo. bukas, yun nga. Oo. Punta sa santuario. Mabalik tayo doon sa Yes. usapan naman, doon kay Presidente. Oo. Kasi alam mo, napaka-importante nito ha. Congratulations Tandaan mo, kay I think, Mr. kung di ako President. nagkakamali, Kong Jonat, ang Brunei, ang isa sa unang pinuntahan yata, binisita ng Presidente nung siya ay, di ba, isa yata to sa... At saka Napuntahan ito niya, no? state visit, inimbita siya talaga ng Sultan. At saka ang Brunei, kung natatandaan ninyo, Sen at parang Dodo, yan ang isa sa unang nag-invest sa Pilipinas na malaki in a big way. Ganun ba? Oh yes. Yung Brunei Investment Authority, Oo. maraming mga inilagay dito, inilagak dito na pera dahil nga dun sa pagsasama ng gobyerno at that time ni President FM at saka through the polo playing days. Oo, dahil nung time na yun, dito ang... Don Enrique Sobel. Sobel. Pareho oo, silang polo player Oo. So kaya silang gumawa ng yung Easy Group. Silang gumawa ng yung complex. Yung Istana. Istana. Yung Palasyo. Oo. Doon. Through DMCI ang gumawa nun. DMCI. DMCA? Yes, Sila DMCI. kung Kunsuni. Ganun. Sila ang main contractor doon. Pero tapos, yung BIA, yung Brunei Investment Authority, pumunta Oo. dito, yung mga Linden Suites, yung mga Marco Polo, sila mga Ganun ba? nag-invest Oo. sila dyan. Ang naalala ko ay marami tayo mga kababayan na nagtrabaho sa Brunei. Hanggang ngayon. Bilang professionals. Yes, hanggang Professionals ang natin. Yes. Ang unang pasok natin sa Brunei. All of the, Yes. almost masasabi nga, maraming Engineer. technocrats. Engineers, teachers, pati mga professionals, businessmen. health workers, napunta. so mga ganun. Kaya malaki ang natin, relasyon natin Oo. sa bansang Brunei, Yes. At I think si Sultan Bolkiah is not just an ASEAN member na close si Presidente. I think personally, on a personal level, magkaibigan. Yes, magkaibigan talaga sila. Magkaibigan. Pati yata si panahon ni FM noon, Yes. magkaibigan na sila noon. Magkakaibigan na sila So magkakaibigan lang itong mga to, kaya mas maganda ang relasyon, Parang parang yung sa Malaysia. Yung, Ayan. polo diplomacy nga. Polo diplomacy, Dahil tama. doon sa sila Enrique Sobel, sinimula hanggang sa anak niya si Inigo Sobel. Hanggang ngayon, yung mga prince doon, sila Prince Raman, itong sila Bolkiah, Yung mga Johor. yung mga Johor. Yan hanggang ngayon, parang Magkakaibigan pa rin. Ganun, malaking Yes. tulog yan on a personal relationship. Nakita ko yun nung nagpunta, sama ko sa state visit ni PBBM. Ay grabe ang relasyon nila. Talagang Barkada pa rin, very barkada. close. No? Very Ay, close. Actually, yung kaibigan ko na rin iba doon dahil very close ako kay Inigo Sobel. Yung sila Prince Raman, yung sila Bolkiah, yung mga mga anak na. Next generation na, Sila na Next ngayon na generation. naglalaro ng polo. Polo diplomacy nga ang tawag Yes. nila. At saka si ngayon, si
Prime Minister Anwar, di ba? Si Anwar Ibrahim. is Ay, also... malapit na malapit dito yon. is also Lalo na kay very- President Erap. Yun naman kay President Erap. Erap, Oo. kay President Alam Erap, mo, no? Kung Jonathan, nakakatawa, share ko lang experience nung sinama po ako ni PBBM doon sa Malaysia. Siguro alam niya dahil malapit Yes, ang pamilya. no? Yes. Nung pinakilala niya ako kay Prime Minister Mr. Anwar. Anwar Ibrahim. Ibrahim, alam niyo talagang hinawakan niya ako dito sa braso. Sabi niya, I will never forget Erap. Sabi niya, during my lowest moments, no, he never left me. Kaya nga nung time na presidente si President Erap, nagalit nga si Mahathir sa kanya that time. Yes. Kasi nga, he was the first ASEAN leader na talagang Nagreklamo nun, di ba? Nagreklamo siya noong napakulong. Pagkakulong. Napakulong si Anwar, ano? Oo. Kaya, Hindi I will never makakalimutan forget. yun. Oo. Kaya pag nandito si Anwar, halimbawa for an official visit, talagang magsa-side trip yan, dumadalo kay President Erap yan. Ayun. Oh. Ibang pagkakaibigan. Iba, no? Iba talagang... Tsaka bihira yun, ha? kawawa yun, Bihira talaga. yun, ha? Kinawawa talaga yun. Kawawa talaga yun, Oo. kaya di niyo Talaga yun. makakalimutan. Oo. Grabe yung mga kinaso sa kanya, no? Sodomy, talagang pinahiya. So, Pero ano hindi naman, mo di ba? makakalimutan talaga during your lowest moments. Hindi mo makakalimutan. Doon mo malalaman sino Kung talaga sinong ang kasama kaibigan mo. mo, di ba? Oo. Ganun na, para tayo. Marami dyan, di ba? Wala tayo eh. Oo. Alam mo naman Back na to St. basics. JB tayo, di ba? Back to basics. Back to Pag basics. wala tayo, ganun talaga, di ba? Mapupunta tayo sa ano, di ba? Hindi. Balik tayo Yun sa ang- ano. Hindi, yun ang importante. Kung kailan Back to basics talaga tayo, no? Kung, Kapag, kung nawala kailan yung- ka talagang nangangailangan ng kaibigan, nandun ka. Yan sila Greg ko talagang Yan ang si tunay Manong na Greg. kaibigan. Si Manong Ano? Greg. Sa panahon na... Through thick and thin na lang. Yes. Oo, andyan talaga yung mga kaibigan. Yung mo malalaman naman yung mga tunay mong kaibigan, eh, no? Kasi marami naman dyan, naalala ka lang. Siyempre, si JB, di ba? Oo. Di ba, Nako! Maraming Nokia dyan. Pag ikaw ay Anong ibig sabihin ng pag Nokia? nanalo ka sa eleksyon, gano'n, di ba? Yung Christmas tree mo, hitik na hitik, eh, no? Punong-puno. Punong-puno yung Christmas Hindi tree. ako Kulang, makalakad. ilalagay mo pa nga iba sa garahe, di ba? Pero Hindi. kapag wala ka, olats ka, boss, parang kayo lang Hindi. nagko-contribute sa Ang Christmas magandang, tree. ang magandang kwento nga ni Sen, yung tungkol nung presidente si President Erap. Maraming Nokia dito. Ha? Akala ko... Ano yung uso lang Nokia? Ano yung Nokia? Ano yung Nokia? Ano yung Nokia? Hindi mo laman Nokia. Ano yun? User friendly. Marami yan. Alam mo. Kaya kinikwento ni Kong Jonat ng panahon ni Parang ni President Erap sa Malacanang. Sabi ko, Oo. Oh. Eh, hindi Kahit nga saan ako malaman. magpunta. Oh. Kahit saan ako magpunta, Magpagdilat mo pa lang na mata mo. Ando na. may mukha ako nakikita. Kulang sa lang nakapatong sa'yo. Di ba? Pati CR nga, sinusundan siya. Pati sa siya, ano ko. Kulang na lang, ipagpag nila yung sa'yo. No? May tagapagpag para May ikaw. tagapagpag. Pero ganyan talaga, pero no? ganyan na politika Oh, talaga. ganyan talaga, no? Marami talaga Nokia sa... At saka nakakatawa doon, alam mo, yung mga taong laging nandun, yung mukha ay lagi mo nakikita. Yung mga hindi ko na nakikita. Hindi, yun yung una. Yun yung Yung unang mawawala. Yun yung unang bubulas Yun doon. yung ano. Kapag na Ganyan gano'n, talaga, ganyan unang talaga. pulas kagad yun. For sure, ganun kagad yun. Kaya ngayon ang pinapaalala natin Oo. sa mga sa kapangyarihan yan. Ako, Oo. mag-ingat kayo sa mga lagi nyo nakikita ngayon. Na ngayon nyo lang yan, nang bago nyo. Alam mo, pag... Ang asahan mo, yung mga dati mong, nung paakyat ka, Oo. yun yung nakikita mo. Sa pagpababa mo, yun din ang Yun makikita yung mo. makikita mo. Tama. Kaya alam mo, Sen JB, tayo dito, bulat na bulat tayo dyan sa kanya dahil marami din tayong Pinanggalingan na Di ba? natin yun, eh. Oo, marami tayong pinagdaanan, di ba? Pinagdaanan na natin Alam na yun. natin yan, lalo yung mga pag nakikita, may mga ilang buwan na hindi nagparamdam o taon, di ba? Tsaka, Tapos bigla magpaparamdam. Yun. Bah, yan ang mga deadly dyan, di ba? nakabalik ka na, no? Tapos pagbalik mo, medyo may ang unang hirit sa'yo kumusta Boss! ka na ba? Boss, kumusta ka na? Ba? Yung mga entrada no? Delikado yung mga At saka, yan, boss. alam mo, experience natin, no? Oo. Napunta na rin tayo sa palasyo noon, President. Kaya nga sinasabi natin na ang dapat ang nakakarating sa Pangulo, kung totoong kaibigan ka, sasabihin mo yung totoong nangyayari. Diba? Kasi, napansin ko na yan, walang magsasabi na nobody wants to be bearer of bad news. No? Siyempre, lahat yan nagpapagood siya. Boss, galing-galing natin, ganito. Ang galing-galing nyo. Diba? Ganun lahat yan. Nakita ko na yan. Oo. Kaya nga sabi ko nga kung John, kung sakasakali man ito nangyari sa Senado, kung mag-independent stance mga kami, dahil nakita ko na yan dati. Tama. Ako bilang totoong in and out of politics, kaibigan natin si Pangulong Bongbong Marcos,
I will tell him what is really happening Oo. para magawa ng paraan. Importante yun. Para magawa ng Napaka-importante nun. Hindi kasi nabubulag. It's really lonely. Sabi nga nila, it's lonely to be at the top. Totoo yun. Oo. Dahil filtered lahat ng information. Siyempre, makakarating sa'yo, mga sekretary mo, mga opisyal. Hindi magsasabi Hindi na magsasabi na totoo yan. Sasabihin niya panay good news. Totoo yan. Sir, ganito nangyayari. Ayos na. Ayos na. Ganun talaga. Alam mo, pag nandun ka sa level na yon, you don't want to be the harbinger of bad news. Yes. Ayaw mo ikaw ang Messenger tagadala. of bad news. Oo, iba yung gusto mong magdadala niyan, di ba? Wag ikaw. Huwag ako. Siyempre, pag ikaw laging, Kaya nga boss, Hindi, pero ganda ng ginawa mo, boss. Boss, approve lahat ng mga, patok yung mga programa mo. Puro ganun, di ba? Ganun talaga. Pagtagal, maririnig mo. Pag yun Hindi, ang kasi narinig mo araw-araw, parang pagtagal, naniniwala ka na rin siguro. Hindi, kaya maganda sinasabi ni Sen na kung magkaroon ng pagkakataon, it can come at any time. Oo. Total, kaibigan naman niya talaga si Presidente at talaga matagal na rin sila magkasama. Masabi sa kanya. Yung Totoo katotohanan. nangyayari. Totoo yun eh. Importante yun. Kung totoo kaibigan ka, Kong Jonat, Yes. you say what is really happening. Kasi problema niya, pag may problema, panay good news, lalala na yung problema. Hindi na niya Paano yun. maayos yun? Hindi na niya maayos yun. Pero to the credit of the President, pag nagmi-meeting siya at saka nagtatanong siya, mulat si Presidente doon sa mga problema ng iba't ibang sektor. Kaya nga, pag nag-utos si Presidente, kung napapansin mo, ang style ng ating Pangulo, ngayon is hindi silo style yung kanyang style of management. Ang ginagawa niya, grupuhan. Yes. Ibig sabihin, kung sino-sino yung mga ahensya, tao, Cluster. na involved dito sa issue na to, sama-sama kayo, tumulong kayo, magdesisyon kayo dyan, ayusin nyo. Gawan nyo na solusyon yung problema. Hindi yung kamukha dati, di ba? O ikaw, issue mo dito, agrikultura, o ikaw lang. Hindi Kasi marami tayong problema. Alam mo, Sen JB, di ba? Alam mo naman yun. Marami tayong problema sa gobyerno na hindi lamang nakapatong o nakabalikat sa isang ahensya. Di ba? Interconnected. Kadalasan dito, may ugat ito eh. At iba't ibang mga opisina ang dapat isama mo. Pagsama-samahin. Di ba? Yes. At yun ang ginagawa ng ating Pangulo. Pinagsasama-sama niya, no? Kagaya ng issue ng parang Dodo, Sen. Yung right of way nga, yung matagal na natin yung right of way. sinasabi. Tignan mo, for the first time, nagawa ng ganitong task force, ano? Hopefully naman, ang ating hope, yung ginawang task force, may magawa naman talaga, no? At mapabilis yung mga programa ng gobyerno. Malaking bagay kasi, kung Jonat, yung right of way issue, no? Napaka-important. Kasi yung right of way Sa issue po, infrastructure para sa ating mga program kababayan, yung right of way issue po, ito po yung kasi yung issue ng karapatan ng gobyerno na angkinin at gamitin yung mga lupain na nasa kamay ng pribado. Pribadong tao, pribadong kumpanya. At kailangan po ito kapag ang gobyerno po ay naggagawa ng tinatawag na public infrastructure. Ano? Pag hindi po maayos yan, ang nangyayari po ay nakikita nyo naman Patagalan. Di ba? Putol-putol ko minsan. Yung kalsada, hindi matuloy yung tulay, di ba? Mga ganun, sapagkat may nakatira pa doon, ayaw lumikas, dahil nga may issue pa on the right of way, ano? Alam niyo po, ang right of way dito, while karapatan po ng gobyerno talaga, hindi niyo po may alis na tinatawag po yung expropriation, ano? The right to acquire your property. Yes. Pero meron din pong kaakibat na responsibilidad ang Estado na bigyan ng karampatang kompensasyon o kabayaran yung kukunin sa inyo. Ano? Kaya yun doon nagtatagal eh. Yung ginawa ni Presidente na task force, ano na to composite na to, composite team. Nandun na lahat. Andun na yung, I think, DOF kasama doon, DOJ, budget. DBM, DPWH, sama-sama na. No? DOTR, yes. Hopefully, mapabilis. Ano? At saka ang importante lalo na sa gobyerno, yung magsasama, yung mga permanenteng pagsasama. Kasi kung minsan, halimbawa, ikaw, parang Dodo, si Sen, galing na rin dyan, magkakaroon ng, halimbawa, board na lang. Ito ngayon ang kasama, itong isa na agency representing one department. Sa susunod, iba na naman. Ay, di ang gulo nun. At saka alam mo, continuity. pag nag-meeting yan, sa totoo lang, pag iba-iba tao, parang start from scratch ka ulit. Walang continuity. Kasi pumapalit sa'yo, walang alam eh. Hindi man sa mahina ulo, no? Hindi ho ganun ha. Ang sinasabi lang po namin, pag nagbabago ng representative sa isang grupuhan,
siyempre, hindi yun updated doon sa pinag-usapan. Iba din maari ang pananaw Yes. nung inyong inilalagay doon sa committee na yon o sa task force na yon, no? Lalong tumatagal kasi siyempre usapan na marami pang komento yan eh. Alam mo, ang pinakamahirap sa lahat, Sen JB, no? Alam ni Sen JB to eh. Alam din ni Kong John na to. Alam niyo po sa gobyerno, ang pinakamahirap po lahat ay yung pong paglipunin nyo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at magkaroon ng isang kasunduan. Yan po ang pinakamahirap sa gobyerno. Ano? Sapagkat hindi mo rin maialis na kanya-kanyang mandato, kanya-kanyang pananaw. Para maiayos mo to at makapag-usap lahat yun, mag-agree lahat. Yun ang consensus di ba? Kailangan mo ako ng consensus, medyo matagal po na proseso yan. Ano? Si Sen, siyang author ng housing, yung yung housing. At Oh, saka diba? siya yung universal healthcare. Tanungin mo sa kanya kung ilang sessions Para lang ipapasa mo bago yung matapos. batas mo ng housing sa JB Yeah. para Actually, gano'ng katagal mo binunuyan, di ba? Alam nyo, kaya siguro isa sa problema ng housing, bakit napabayaan tong sektor na ito. No? After the 86 revolution, yung Ministry of Human Settlements. Nababayaan bago ka nagkaroon ka ng batas. Ano bago, no? Yung Ministry of Human Settlements. Ginanon eh. Dinisolve. Kinatay. Kinatay, no? Kinatay, oh. So, different housing agencies yan, no? Na, kaya under one coordinating council. Pero iba kasi kung full-fledged department. Kasi Oo. pinapakita natin na ang gobyerno ay seryoso Priority. na talagang i-prioritize yung programang yon. So, from 1990, 1990, Oo. yung unang beses na pinail yung creation ng Department of Oo. Housing, Oo. no, yung dating Human Settlements. Kasi nakita na nilang sabog-sabog. 1990 naipasa natin to Oo. 2019. Yan. Ha? Opo. Ganun katagal. Almost 30 years. Ganun? Yes. Ganon Grabe, katagal bago na ipasa itong creation ng Department of Human Settlements and Urban Development. Naging controversial pa nga yan Oo. Kasi ng debate, ako nag-sponsor niya, dapat Department of Housing. Sabi, bakit kailangan human settlements? Parang masyadong Marcos era. Sabi ko, kasi hindi mo pwedeng sabihin na housing Housing lang. lamang. Kasi Yes. pag sinabong housing, construction, parang iniisip Parang nagtayo ka lang ng Nagtayo ka construction lang ng na building. company. Oo. Building lang, ganun lang. Oo. encompasses yun, dapat yung kasama dyan yung utilities, healthcare services, education, Ibig sabihin, you are transport. building a community. Community. You are not Human building set- just houses. yes. Human Oo. settlements Kaya talaga. nga Human ginawa natin settlements, human oo. settlements, nilaban po natin yan. Kasi nga, dapat ang housing sector coordinated, kasama po Total. lahat yan. Hindi tulad yung mga nangyari itong nakaraan. No. Kasi ako'y developer din. Oo. Dati kung saan pinakamura ang lupa, Oo. nasa bundok, nasa kung saan-saan man, Doon kahit maglalagay. walang utilities, doon magtatayo ng housing at ipipilit ilipat doon Oo. yung mga beneficiaries na walang livelihood. Oo. Malayo sa health center, malayo sa schools. Oo. 'Di ba? So nangyayari, sandali lang iiwanan din. Babalik sila Babalik mag-squat din. Yan yung nangyari sa Metro Manila. Naging vicious cycle, aalisin mo, i-relocate, babalik din, mag-i-squat muli. So, ngayon dapat township development kompleto with utilities and livelihood or at least access to transportation. Dapat ganun ang ating development. Tama. At ito naman Isipin mo yun, Oh. parin Dodo, almost 30 years. Isipin Oo. mo yun. Oh, Bago 1989 nagawa yata. ni- Nung first time na hindi, minsan papasa sa House, hindi Tapos papasa hindi, sa Senate. apro. Minsan Yung ganun. papasa Senate, hindi naman Talagang ganun inantay ka talaga, Sen JB, para maipasa mo yan. Parang naswerte Di nga ba? ako na Oo. Na kailangan talaga. 2019, no? Oo, Ganyan din yung oras na. universal Oo. healthcare. nga. Oo. O yun, ako, maganda yan. Yung, actually, yung ginawa mo na yan, Senator JB, yung universal healthcare. Yan ang isa Sabay sa... nga yan 2019 na pinirma ni Pangulong Duterte, at least dalawang Kaya lang, Landmark legislation. legislation. Kaya lang, pagdating na naman itong 2025, sigurado, marami na naman ama itong universal healthcare. Meron naman aako dyan, di ba? Ang dami na naman. Ako ang ama ng universal Pagbigyan mo na yun. Ako ang ama ng housing. Ganun Pero sa talaga. totoo lang naman, siyempre, meron din naman talagang kasama naman na nagbalangkas. Pero yung nagtrabaho doon sa likod, at Nag-sponsor. nakita natin. At nag-sponsor. At nagtrabaho sa likod, nakita natin, walang iba kundi po yung ditong kaibigan namin
na napakagaling pong sumakay. Oo. Expert Sinuwerte po. lang. Expert rider po ito. Expert rider. Oy, 2 wheels lang ha. Ha? Ako 2 wheels. no. Bisikleta at motor Hindi lang. yun nga. Ano ba ang iniisip mo? Sabi ko naman, Ako 2 expert wheels. rider ka. Ikaw, ito, Iba. Oy, Iba. ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Papalaot lang naman. Alam mo ikaw, pag sinasalti kita, may balik ka na mas grabe. Hindi, tama yun. Yung dalawa na yun, ano? Then yung dalawang very important law. Ang alam mo, inantay ko lang si JB. Mapasa naman ngayon yung Land Use Act. Ewan ko kung may Naku, tagal, pag-asa pa yun. pinakamatagal sa patagal. Ewan ko kung may pag-asa yan. Yung Land Use Act, pag naipasa nyo yan, nako, magpasalamat ang buong bayan sa inyo. Land use ako kasi kailangan natin sapagkat para po dito mailagay na po pati yung ginagawa ba si JB ngayon yung sinasabi mo na yung parang development plan Ako on po ang infrastructure nag-sponsor niyan. ganun? So, dapat yan, sana nga naisama sa priority. Kaya lang natapos ni iba. Hopefully, nasa period of interpellation. Secondary, sana magse-secondary umabol na kayo. pa. No? Pero I think, kailangan na talaga Ano yan, yung natin ito. transport? Yung infrastructure Hindi na transport, development plan. infrastructure. Comprehensive master plan for At saka yung land use, infradevelopment. sana maunahin nyo yung land use. Alam niyo po yung land use, ang tagal na po nito dekada na po ito inaantay. Panahon ba ng kopong-kopong yan? Oo, para lang magkaroon tayo, So, malinaw, isa batas Master plan. na. Paano ba ho ang master plan? Paano ho ba paggamit ng ating mga lupa? Kasi lalo ngayon may issue ng climate change, May issue ng mga illegal structures, yung sinasabi, nagrereklamo yung ating mga magsasaka na yung ating mga palayan ginagawa ng subdivision. Lahat itong mga issue na to masusolusyonan ho ito pag nagkaroon po tayo ng Land Use Act. Ang problema po, siyempre, dahil Land Use Act, Daming mga at maraming mga involved dyan, at malaking pera po involved dyan, Super medyo malalaki. nagtatagal po ng konti yung umabot ba ng 20 taon. kasama yung na pong dyan mga yun, sanggol nung panahon namin ni Kong Jonat, nung inumpisahan namin itulak ito. Ngayon ho, may asawa na, nagkaanak na, pero wala pa rin ho yung Land Use Act. Sana lang po under the leadership of Senate President Chis Escudero, sana at saka maitulak ito dahil alam ko pumasa na sa House ito Yes. From the House of Representatives, this measure has already passed. Inakyat na po ito ng Senado. Sa Senado lang ho na Nagkakaroon natisod. ng konti. Doon lang natisod. Dapat isama na nga. Ang daming ganun na matatagal ng kailangan ayusin, i-update para maayos. Maganda nga dahil sa baba, sa House of Representatives, ang bilis Lumalabas, kamukha nitong divorce bill. At saka yung mga lumalabas kaagad Ang nagiging problema ko minsan, yung buti lang nandiyan si Senjibi, tinutulak yun ito mga Pero bagay alam ito. naman natin ang siguro natin, iba talaga ang character din ng Senado at saka ng Hindi, iba House. din nga talaga. Kaya lang, Nanggaling siyempre, din po naman ako sa House. Pero, siyempre, ang karamihan ng concern dyan, kung ano maiuwi mo sa distrito. No? Siyempre, iba po ang pananaw, iba po ang orientation. pero sa Senado, iba, no? Kaya talagang dadaan ka ng butas ng karayom doon kahit dalawa lang ang minority doon. Nako, inaabot kami ng ilang araw minsan yung mga interpellation. No? Ng minority, ngayon, sasabihin ko na rin sa inyo. Sige nga. Yung lahat ng priority measure naman ng Pangulong Bongbong Marcos, ng Marcos Inasikaso. administration, inasikaso naman. And it was delivered. In fact, definitely mas mabagal. No? Talagang binibigyan ng pagkakataon lahat na makapagsalta, makapag-interpellate. No? Kaya lang, hindi nagkulang ng liderato. Pag nagko-caucus kami, pinupush sila ni SP Mix, ni Majority Leader Joel Villanueva. Ay sabihin ko sa inyo, dahil ako nagsasab sa inyo sa dalawa, no? Minsan, period of interpellation na, magpapalista, ang daming ng haba. Biglang nung ako, minsan ako mamadyo, hahanapin ko, wala na doon. No? Tapos yung papalista, naka-schedule for sponsorship. No? Pag hinanap mo, wala na rin sa building. So, dapat naman, in responsibility, ako hindi sa inaano ko, pero sana yung colleagues natin, mag-step up din po kayo. Hindi naman sa inaano kayo, pero hindi nagkulang ang liderato. No? Kaya nga po, kung titignan niyo yung priority measures that were passed, a good majority, siguro 50%, produkto ho nung aming pong bloke. Kasi kami lagi nandun. Tama. Panahon ni Drilon, ni Soto, ni Coco Pimentel, hanggang Zubiri, kami po yung grupo na nandun. Kaya po, laging kami yung makakatapos. Kaya sana po, ang kahilingan ko, itong hindi challenge po, mo. Challenge sa ko, mga kasama sana mo. mag-step up po sila. Na, Yun. sana pag may scheduled,
Umattend kayo. sponsorship, Oo. interpellation, nandun ho kayo. Wag yung sasabihin nyo, pwedeng bukas na. Kasi nandito ako. Sino ba yung mga Ay, tinutukoy mo na yan? alam po nila yan. Na hindi natin sasabihin kasi sa... Alam po nila yan. Ang Mag-break muna tayo, mag-break muna tayo. importante Mamaya, yung bloke nila. off-air natin pag-usapan yan, ha? Pagbe-break lang po muna kami. Ang oras po namin, alas 9:32 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Naubo tuloy ako. Nagbabalik po ang inyong programang Executive Session. Live na live pa rin po kami. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre kasama po natin, walang iba dito, yung ating master rider. Walang iba, si Senator J.B. Ercito. On two wheels lang, ha? Ikaw naman, alam mo, kakaulit mo, lalo tuloy nagkakaroon ng kulay. At siyempre, si Congressman Jonathan De La Cruz. Basa lang muna ako ng mga Yes. text dito galing Yes, kay yes. 9139. Pakisabi kay Senate President Chico Cordero and Heart Evangelista. Ba't kasama si Heart Evangelista dito? Should you Siya na ang enjoy his president position? na. Siya na ang presidente Ng ng spouses. Ganun ba? Yes. While the Senate is in recess, sabi niya, nag-meeting, PBM will make his State of the Nation address. At there will be political alliances, building political alliances, a Head Start coalition. Sabi niya, nako, medyo magkasama-sama, mahirap, baka daw magkaroon ng 14 para magkaroon. Ikaw talaga, 9139, umaga-umaga, intriga ka, ganyan, pinapasok mo. Pero basa rin tayo ng isa ba dito? Kasi ito, galit ito 9352 ba? Ito umaga galit ka. Sabi, ang laki ng utang ng Pilipinas, ba't di yung pinag-uusapan? Mamaya. Puro kayo dadali. Pag-usapan natin ngayon. Pag-usapan natin mamaya. Pag-usapan natin ngayon. Pag-usapan natin ngayon yan. O sige. Yung utang ng Pilipinas, sinasabi na umabot na ng 15 15 trillion pesos. Okay. Ano yung mga rason kung bakit umabot ng ganyan, di ba? Unang-una, siyempre, yung interest. Pangalawa, yung nagtaas po yung exchange rate between the dollar Peso and the and the dollar. peso. Tumaas. Ngayon, eto ang tanong. Malaki po bang issue ang malaking utang ng isang bayan? O ito po ang siguro dapat linawin din natin sa mga Para maging nakikinig, maliwanag. Para maging maliwanag. Alam niyo po, sa lahat po ng bansa sa mundo, wala po atang bayan na walang utang. Hindi po issue yung utang. Kahit po ang Japan, ang laki po ng utang ng mga bansang yan. Napakalaki. As a matter of fact, yung mga mayayaman bansa, malalaki malaki pa. mga utang. Oo, mas malaki pa More utang. than their gross Oo. domestic product. US, for example, US, palaging ganun napakalaki. yan. Ito ang tanong ho dito. Ano ang tititigan nyo? Japan. Hindi yung Utang. numero na malaki utang. Yung gamit. Ang tanong dito, una, gamit. Gamit. Pangalawa, kaya bang bayaran? Bayaran. Ayun tayo, ang katibayan po na kaya natin bayaran at ayos yung ating finances dito sa Pilipinas, ay yung pong ating credit rating. Na hanggang ngayon po ay mataas pa ang ating credit rating. So, ibig sabihin, pag pinagbasihan niyo po yung pananaw ng ating ng mga financial entities na ang Pilipinas ay stable pa po kahit na may utang na 15 trillion. Ibig sabihin, kaya po ng bansa na serbisyuhan ang utang. Hindi po issue yun yung laki ng utang. Ang tanong lagi diyan, kaya bang bayaran 'yan? At siyempre, part of that, paano gamitin, di ba? Yung gamit, actually, nagkakaroon ng malaking issue yan dahil dun sa gamit Yung bang mga utang natin na kinukuha natin ay nagagamit sa tamang paraan at para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yun lang. Lalo ngayon, ang tulak po natin ngayon, Infrastructure. siyempre, infra. Infra. Talagang kailangan po ng budget Ang laki yan. Tuloy-tuloy ang gusto ni Presidente Marcos na i-roll out lahat ng mga infra. Kaya nakikita niyo po, ang infra ngayon, tuloy-tuloy ang gawa. Mga projects ngayon, tuloy-tuloy. Dahil gusto ni President Marcos na itong during his term, lahat ng mga importanteng infrastructure projects, maumpisahan. Kung hindi man makumpleto, at the very least, maumpisahan. So yung pong issue ng malaking utang, ako personally, si JB, Kong Jonat, hindi ako nababahala kasi hindi naman issue yung numero ng utang. Ang issue talaga dito, kaya bang bayaran? At yung kakayahan magbayad ay malinaw naman sa mga rating agencies na maganda ang ating rating. Ibig sabihin, sa ating pagmamanage, parang bahay lang po ito
malaki nga utang ng bahay, pero pag tinignan mo, kaya naman palang bayaran ng household. Basta yung sa kanilang tamang utang. ano. Sa tamang- at tamang paraan. Paraan pag Google, Oo. basta sa tamang programa at proyekto. Yan. No? Oo. Yan ang tinitignan naman po natin. 9352 wag ka nang Oo. mainis ha, aga-aga ng... Yan ang tinitignan naman natin, Oo. kaya binubusisi natin ang budget taon-taon. Yun, importante Kasi rin yan, ayaw no? naman natin, ako talagang nag-aalala ako, tinitignan ko, dumadami yung programa natin for social. Okay lang po yun, yung maayuda. Ayuda. Pero wag naman sana na yung parte ng utang magamit sa mga ganung programa. Dapat merong returns para kaya natin bayaran. Then, tsaka Kasi- kasama dito siguro kung Jonathan, no? Bago mo ituloy yung ano mo, dapat siguro din, ito'y panawagan din sa ating mga, Ahensya. siyempre, mga ahensya, at hindi lang, pati siguro sa mga legislator natin, no? Siguro po ang maitutulong natin sa bayan ay tama po yan na maggawa tayo ng mga batas, ng mga disbursements, mga project, mga tulong sa ating mga kababayan. Pero sana po ay isipin din ng ating legislature ano ba yung mga revenue generating measures naman Na na hindi pwedeng masakit sa pagkunan. taong bayan Yes. na pwede nating magawa para madagdagan po yung revenue ng gobyerno para pantapal naman po doon sa Doon sa mga gastos. Kasi inutang natin. ano lang po yan, simple lang po ito no? Isipin na po natin na Babalansin ang natin. ating bayan ay parang isang bahay, ano? Balance So dapat. meron tayong gastos sa isang kabahayan sa ating household, ano? Siyempre, para matustusan mo yung gastos mo, kailangan may pumapasok na May pera. pagkukunan ka. So yung pumapasok na pera at pinagkukunan, yun po sana din ang dagdagan para for every expense measure or disbursement measure Merong na ilalabas revenue. ang legislature, ang Congress, meron namang katapat na revenue revenue. measure. Para may pumapasok na pondo kahit papaano, no? Ang isang low-lying fruit kasi nakita ko rito yung ewan ko kung meron na, yung tax on online transactions. Kasama yun. Baka yun dapat talagang i-implement na kasi sa ngayon wala pa meron may rules na pero dapat Halos ang- lahat nga, nag-online na eh. malaki ang mailalagay nun kasi kung bumibili ka sa grocery sa labas ng may tax, bakit pa nag-online ka hindi na nata-tax, di ba? Oo, kasama yan. Marami Tama na lang, ngayon, ano? marami na nag-online. Ang dapat intindihin natin as has been said, nation building, ngayon pa lang tayo ngayon pa lang tayo nag-aayos bilang isang bansa ng katakot-takot na kailangan natin programahin para abutin natin yung kailangan mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan, oportunidad at maayos na pamumuhay at pamayanan. Kailangan yun kailangan yun talaga pera, resources at lahat. Yung ngayong pagkukunan. Oo, pero siyempre importante yun. tanggap din natin Kung John at Sen JB na kung aasahan lang natin yung ating revenue and local sourcing ng pondo, wala talaga. Hindi mangyayari. Kaya kailangan po talaga ang isang bansa na mangutang. Local- Kaya tataas local talaga at yung saka utang, overseas. di ba? Pero sabi ko nga, yung mangutang tayo, pero igamitin, halimbawa Sa sa tamang talagang pamaraan. tamang Oo, pamaraan, tama, lalo na tama. sa infrastructure. Napag-iwan, kagagaling ko lang ng Napag-iwanan bangko. na tayo. Kagagaling ko lang din ng Malaysia, no, nung isang taon, nung nakasama tayo. Talagang, doon ko nakita kung gaano kalayo na tayo naiwanan no, ng ating mga karatig bansa. Dito lang sa ASEAN, Yes. Kung Jonat, Huwag na tayong pumunta sa Inspector iba. General. Oo. Alam mo, nung 90s pa lang, doon 90s, sila talagang todo invest sa mga infrastructure. Yung mga skyway nila, grabe. Oo. Lagpas isang oras kalahati na So skyway pa rin. nauna sila, sa Thailand. 1990s talagang Tapos sa Bangkok, Thailand, sa Malaysia, parang ka nasa Europe. Ang ganda-ganda. Railway nila, highways, airport, lahat talagang maganda. Nauna tayo sa lahat dyan. Oo. Yung PNR na lang. PNR na lang, nauna tayo dyan. Nauna. Light rail transit, Transit, nauna nauna tayo, tayo oo, dyan. oo. Yung mga toll roads, nauna tayo Nauna dyan sa tayo, mga oo. ganyan. Sama mo na yung nuclear power Nuclear plant. power Dapat plant. nauna na Nauna tayo. tayo. 1980s. Mga Kaya ganun lang, parang nung after that, nag-stagnate na. Sila po nag-invest heavily. Completely. Nakita siguro nila yung ginawa natin. Nung 80s. Nung 90s, ang Indonesia, Malaysia, Thailand, invested heavily on infra development and energy. Kaya ngayon, Yun, importante yung energy. kaya Sinasabi ngayon, they are already harvesting their fruits of their labor. Talagang, siyempre pag may infrastructure ka, yan ang tinitignan naman ng sa akin hindi sa pinapasaringan ko. Ang titignan ng foreign direct investments, hindi po yung konstitusyon. Ang titignan yan, infrastructure,
energy at yung ease of doing business. Yan, tama Yan ka ang dyan, tama tinitignan ka po dyan. nila. Oo. Madali ba na magnegosyo Negosyo, rito? Ano? feasible ba? Oo. Diba? At sila ba, siyempre alam yung negosyante, ang unang tanong yan, pag pumasok kami dyan, kikita ba kami? Hindi tama. naman ilas yun eh. Hindi naman Tama. charity ang pagnenegosyo eh, di ba? Tsaka ilan bilyon ang Yo. pinapasok nila? Milyon o bilyon. Di ba? Kailangan kumita. Tama kaya, Secure ba yan? Yung Tama mga ganun si President Widodi. Alam mo nga, Sen JB, ito yung sabi sa akin noong sa, for example, nagtanong ako sa mga, alam mo, mga kaibigan natin, mga EU, sa Amerikas, tinanong ko, bakit nagpupunta kayo doon sa, for example, Vietnam? Oo, grabe. Sa Vietnam, Vietnam, lalamangan na tayo. Ang sagot lang naman nila sa akin, isa lang naman common naman ang sagot nila. Sabi nila because, for example, Vietnam, in terms of infrastructure, is Nandun na. ahead of you 10 years. Ibig sabihin, yung kanilang logistics, supply Lahat, chain, lahat. etc. Ports, airports. Connectivity, lahat yun. Connectivity, internet. Ang sabi nga nila, for example, doon sa Vietnam, yung kanilang mga eco zones doon, nakakarga yung mataas na internet lines, yung malalaki doon sa mga eco zone. Sabi ko, bakit importante itong internet sa mga eco zone ninyo? Sabi niya, Importante alam mo, talaga yan. doon sa Vietnam, ang naglo-locate doon, may mga makina doon, equipment doon, na actually pinapatakbo remotely. Remote na. Remote na daw ang factory nila Yes. doon. The factory is being run from another country. And to run it from another country, they need good internet connectivity sapagkat Tama. yung nagpapatakbo ng makina pala, internet na, nakakonekta na sa Oo, internet. iba na ngayon. Iba na High-tech ngayon, ngayon. high-tech Tsaka yung mga upgrading, lahat ng mga equipment. Tapos sabi nila yung Internet kalsada na nga, lahat yan. kalsada, ready, highways, Power. madali. Basically, At saka power. ito, energy. Energy, Ayan, energy, napaka-importante Ay, po niyan. Epira. Ito nga tanong dito Dapat na kita mo, kahapon o isang araw yata, meron mga panaka-naka na brownout na naman. Tayo na Tuloy-tuloy naman yan. Sa totoo napunta na naman sa red alert, nag-yellow alert na naman tayo. Alam mo, bata pa ako, di ba? Jingle pa ako sa diaper siguro. Problema na yung energy. Ngayon, iba na ngayon ang panahon, There was an energy development plan and it was being implemented during the time of President Marcos. Kaya nga nagkaroon tayo ng nuclear plant project. Nauna tayo, di ba? Doon sa Bataan, di Pinakauna ba? tayong lahat dyan. Asia, I think. Yung mga sinasabi ni Sen na ina-update niya ngayon, lahat yun nagkaroon ng mga plano power, infrastructure, yung agricultural development, industrial plan, etc. Lahat yun. Papunta na tayo doon Tapos, Nawala, naputol, nabasag. Nawala lahat, nawasak. And then, nag-rely na tayo sa Tapos prinivatize pa natin. Privatization na tayo at Patay lahat. tayo dyan, boss, Yun di tayo ba? nag-workout. Tapos na ipira pa. Yung sinasabi natin tungkol Ipira. sa power. Oh. Nung panahon ni President Duterte, we're just talking about the past administration. Ang expected na requirement natin noon for growth, 12,000 megawatts. Ang naitayo lang natin, 2,000. No? O hindi talagang magkakaroon tayo ng brownout. Kulang talaga. Kulang na kulang Konti. tayo. Alam mo kung Saka bakit? dumadami Alam mo, populasyon. Sen JB, ang ugat dito talaga yung yung batas. Kasi unless ma-amend natin po itong epira na to, talagang ito po ay pasan ng taong bayan. Sana po ay magkaroon na ng Nabigat ang workout na yan. iba Sa epira does not engender competition enough to make the electricity prices reasonable and fair. Yan ang problema. May natupad naman doon sa Ipira. Oo. May natupad naman kasi nga ang rational niyan encourage competition through privatization, magkakaroon ng competition. Wala May choice sana ang Wala consumer. Natuloy naman lahat ng privatization. Ang hindi natuloy yung pagbaba ng presyo. Oo, totoo. Hindi, kasi kaya- hindi talaga matutuloy yan. Walang pagbabago. Kaya nga. Siyempre, pinag-uusapan yan. Hindi kaya nga Pira Di ba? Ipinera. Pira ang Ipinera. Di ba? Kaya Yun nga, ang... hopefully, ako talaga, sana ma-amendahan tong Ipira law. Tapos, yung comprehensive master plan, isama na natin yung energy development. At Kong Jonat, isa pang bago. Oo. The Inspector General Dodi,
dapat isama na natin water management. Oo, Dahil tama, problema na ngayon ang Utilities tubig. nga, utilities. Nabi, pag-usapan natin. Oo. Pagkatapos ng El Nino, ngayon, La Nina na naman. Tama. Pag-usapan natin yan. Bakit pag La Nina, Oo. sobra-sobra tubig natin, Pero kulang pa rin tayo hindi ng natin tubig. nai-imbak, Oo. hindi natin siya nai-impound. Pagdating Oo. ng El Nino, ubus naman. Yan. Pag-uusapan natin yan, Sen JB, at iba pa mga bagay kasi sinesenyasan na ako ng ating technical. Kailangan naman natin magnegosyo sa haba ng ating advertisement. Magbe-break po muna kami. Ang oras po namin, alas 9:51 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Number 1. Alam mo, umaga, mag-alis 10 na, ang hagod mo ng technical natin, napaka-smooth, smooth, ano? Maganda yung ganyan, yung Sabado, medyo kalmado tayong lahat. Ito lang, batiin ko lang ang ating mga nagte-text dito. Si Kagawad Boss Salyurina ng Soteria, Ilocos Sur. Ang aga-aga, nagtatampo ka kagad. Sabi niya, ang dami ko binati ng congratulations sa Facebook. Kahit pansin, wala man lang. Ikaw naman, di ko nga alam kung sino yung mga graduate sa Facebook. Huwag ka na magtampo, umaga-umaga. Hindi maganda yan. Oh. I-greet na natin lahat Maganda ng ka mga- muna, batiin na natin lahat. Ito Mga ba? graduate. Oh, graduate siya sa Facebook. Mga nag-graduate kayo. Congratulations sa inyo, ha? Oh, At binabati kayong lahat ni Boss Conchal. Angelina, Oo. kung saan pa kayo. Minabati. O yan ha, boss ha. Okay ka na ha. O galing naman kay Mar Rodriguez ng Catanduanes Parole Information Office. Sabi niya, good morning mga boss ha. Ito naman, sabi naman dito, ito, pag-usapan natin ito good morning po. Bakit noong panahon ni President Ferdinand Marcos, maraming investor sa atin export zone. Pero nawala dahil for one reason, labor unrest. Later on, Wa-Power, Wa-Infra. Sabi ni OG, huwag ka na magalit. Bumabalik naman. Kailangan lang natin talaga na ginagawa ng presidente, ayusin niya yung lahat dyan. Ano? Dami tayong self-inflicted wounds. Oo. Ito lang, Kailangan galit lang ayusin. ito. Si 3228. Bakit sa mga artista legal ang pag-iwalay? Legal umalak sa maraming Mainit- lalaki. mainit Hindi sa din mga yan. politiko. Yun, makinig ka ganun Divorce Sa- na Mainit mamaya. din yan, yung Mainit divorce. yan. Mainit Ay, yan. naku, ito ha. Sige, pag-usapan muna natin bago ituloy yung basa dito na iba ha. O, divorce law. O, yan, divorce law ha. Pumasa na po sa bababang kapulungan. Ano? At inakyat na po ito sa Senado. So, ito na po. Butuhan na po ito sa Senado ngayon. Kung ano ang pananaw ng ating mga senador dito sa divorce law. Kayo ba, isang ayon ba sa divorce law? Ano? Oo nga, Sapagkat... text lang, text. Pakitext. Pakitext kung kayo ay isang ayon dito Para sa malaman divorce law. natin. Ano? Kung sang-ayon kayo, bakit? 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 Natin ang Sabihin. pananaw, ha? Dito lang, ha? O. Bakit? Kung John at ikaw, sang-ayon ka ba sa divorce law? Hindi, At merong... bakit? Hindi, ikaw naman, sagot ka lang. Hindi. Hindi ka sang-ayon? Hindi. Hindi ka hindi doon sa Oh. the manner it was ano? the manner it was passed sa house, hindi Hindi ka sang-ayon sa ganon. merong there is Pero in the concept na magkaroon ng Ang- divorce law, ang- sang-ayon ka ba? yung hindi divorce it has to be separation kasi ang importante diyan Ano ang difference ng divorce and separation? there's a big difference. Sige nga, Oh, sige yes, nga. there's Sige, a big ano? difference. What's the difference? Kaya nga tinitignan ko yung batas na ipinasa nila diyan sa house Ano difference? hindi po pwede yung ganun na workout nila. Hindi, ano nga yung difference ng divorce sa separation? Gusto ko lang malaman sa'yo. Sige nga. Yung divorce kasi complete na sinasabi nila doon, pati may kasamang burden on both partners. Okay. Oo. Na hindi po pwede yun. Ha? Hindi po pwede. Separation? Ano kayo ba ang separation? Ang separation, they mutual respect for each other remains. Bakit pag divorce ba wala namang mutual respect? Medyo di ba? mabigat. Ha? Mabigat yung nilalagay dyan. Oh? Doon sa batas. Sa batas? Sige. Yan. So, anti-divorce ka. Hindi naman. Medyo na. Importante yung hindi. Diyan nagkakatalo mga tao eh. Diyan nagkakatalo mga tao kasi Hindi yung konsepto kasi. Ito yung konsepto eh. ang nagiging problema kasi diyan, iba either here or hindi po Hindi, pwedeng ganun eh. ganito lang Kasi po. ang main na issue na nangyayari diyan is if you can no longer be together in a manner of a family, in a manner of friendship, in a manner of partnership,
medyo mabigat na yun. Yun ang dapat na tinitignan ng tao. Hindi kasi ang issue lang naman talaga dito, nakikita ko. Ang tanong dito, meron ba dapat na pamamaraan na yung mga magkasama, naging mag-asawa, ay magkaroon ng pamamaraan upang una, kung hindi na talaga kaya na magsama, ay mapawalang bisa yung kanilang pagsasama at sila ay maging malaya na humanap ng ibang kasama na paaring mapapangasawa. O yun naman yun eh. 'Di ba? Yun ang konsepto nito eh, 'di ba? Whether you call this it's the same dog, you can call it any other name, but it's still a dog, 'di ba? Now, ang ating konsepto ngayon sa batas ay annulment. But it's the same thing. The rationale behind this is that yung nagsama, kinasal dati, 'di ba? Napawalang bisa yung kanilang pagkasal. kasal. 'Di ba? Kaya lang dito sa annulment, anong nangyari dito mas malala nga dito sa annulment. Kasi lumalabas sa annulment, parang hindi man lang kayo nag-asawa. Yun ang konsepto ng annulment. Ang divorce kasi, complete ang break. divorce, ine-recognize na nag-asawa kayo, pero pinapayagan kang mag-asawa uli. So, recognize yung unang kasal ninyo. Sa annulment, hindi eh. Di ba? Sa annulment, Talagang wala. if you annul it, pag sinabing annul, It never happened. you Never are, happened. oo, ibig sabihin di ba, mas malala nga sapagkat nagsama kayo. Nagkaanak kayo. Di ba? Tapos sasabihin mo, boss, Wala hindi nangyari. kayo kinasal. Di ba? Ikaw naman, Senator JB, alam ko, malawak yung mga pag-iisip dyan. Ano ba, without prejudice to your final vote, sa Senado. Pero ano ba ang pananaw mo? Kasi unang tanong dito, dapat ba, may mekanismo ba na ang mag-asawa magkaroon ng pamamaraan na una, magkaroon ng panibagong buhay bilang sa iba, mag-asawa uli ng iba. Ikaw ba, sang-ayon ka ba sa ganong pananaw o hindi? Well, alam mo, talagang very controversial yung salitang divorce lang. medyo Talagang ano na iba yun, na eh. Huwag kagad, natin tawagin divorce. Hindi, kaya nga, ibig sabihin, and we are a predominantly Catholic country. Oo. At alam naman po natin na ang ating simbahan very much against divorce. Sabi no? nga ng simbahan, di ba, may tayo, annulment, kinasal oo. tayo pare-pareho, di ba? Tama. What God, ano ba yan? Has said God that- that put together, has together. let no man put asunder. O, di Yes, ba? O. that is correct. Yan, Okay, po ang, o. yan ang doktrina. At saka meron sa konstitusyon. Sinasabi sa konstitusyon. The family. The family shall be, ano ba yun? Yung, ganun di ba? Hindi, talagang naniniwala tayo sagrado yun. Oo. Dapat yung sacrament ng matrimony, Oo. kung pwede yung pamilya. Naniniwala naman tayo doon. Naniniwala tayo, Oo. no? We have to do everything to keep the family, Family together. But in this day and age, alam mo, marami na tayong kilala. Marami akong kilala, maganda yung kanilang Ako, marami married din akong life. kilala. Pero on the other hand, meron din namang hindi successful yung marriage life. And sa akin lang po, no, kaya ako nagiging open ngayon, No. ay marami akong nakikilala na nobody deserves to be miserable. No? Na, tama si Kong Ibig sabihin, Jonah. bigyan ng pagkakataon yung Kung iba hindi na, na na chance. lumigaya din. Opo. Lumigaya din. Sa Marami piling ng iba. talaga eh. Lumigaya sa piling ng iba. Hindi naman sa gano'n. Wag naman natin gawin na yung divorce tool sa Amerika na napakadali. Oo. Diba? Maraming kilala, no? Ako, tinitignan ko rito extreme cases. Halimbawa, battered wife, battered husband. Husband. Dito yung Diba? battered na letter U, ha? Iba yun. Iba yun. Iba Battered, yun. battered. Ikaw yun, sa'yo yun. Ikaw yun. Iba binabatter mo. Ikaw. Mahilig ka doon. Yung mga Okay, physically abused. Oh, yun. Yun siguro. Emotionally abused. Okay. Kasi alam mo, emotional is just as bad Oh, as as physical. physical. Diba? Maybe even worse. Even worse kasi dyan ang nagdulot ng suicide eh. Diba? Pati yung mga anak ninyo, apektado na doon. Lahat, kompleto na yun. So, paano naman natin pipilitin na i-maintain kung talagang irreconcilable na? Wala na. Miserable Hindi na pareho. Diba? So, I believe in kailangan maikli ng buhay natin, maging masaya, maging second chances. So, siguro ang tingin ko, Oo. kaya nga po, napakabilis pinasa po ito sa sabi ni Kong Jonah, pero medyo yung ipinasang divorce bill sa House, titignan po natin to Oo. have a divorce law that will be acceptable. Unang-una siguro, Halimbawa nga, wag- extreme cases. Oo. Siguro Doon si lamang. JB. Siguro si Yung mga JB, ganon, mga ganon. Huwag na natin tawagin divorce. Tama. Siguro iba yung pangalan natin. Pwede. Huwag na divorce, ano? Oo. Para maiba yung konsepto, ano? Konsepto. Parang tawagin na natin separation law. Separation. Ganun lang 'yon, 'di ba? Para magkaroon lang ng Hindi, ako rin naman. ng new start law.
O, pwedeng ganon, di ba? O, A new beginning. Fresh new start. beginning law. Fresh start, O, di ba? fresh start. O. Kasi lahat naman tayo, ako ay We deserve, second chance. second chance. Oo, second chance law. O, Yan. yun, pwede maraming ipangalan. Huwag nyo na pangalan ng divorce. Iba na yung pangalan. Basta ang importante dito. Ito ha. Si Paring Ito Dodo naman kasi, pananaw ko lang, ha? si Paring Dodo, Christmas ito eh. Hindi. Christmas ito eh. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng Christmas? Ay, Patay tayo dito. Ito, Christian sa taas, Muslim sa baba. Ito, Christmas ito. Christmas Yun, ito. kayong dalawa, ang dami yung nalalaman na ganyan ang kalokohan, ha? Hindi, pero ako, ha, on a serious note. Kasi Oh. ako, abogado ako. Practitioner Tama, ako. tama. Practice Fresh ko. start. No? Nakita ko kung gaano din naman kahirap yung kalagayan ng ating mga kababayan, whether ito ay malalaki o mababae, naiipit sa isang relasyon na nakikita mo naman. Hindi na umuobra. Wala na talaga. Hindi na umubra. In fact, ang nangyayari nga dito ay, kumbaga, parang lukuhan na nga ako minsan sapagkat nagpipirmahan na lang yung mag-asawa. Lalagay doon, o sige, bahala ka na, meron ka ng sariling buhay, may sariling asawa ka na, gumawa ka ng sariling pamilya, ikaw din. Gumawa ka rin. At marami pong ganun, na naghihiwalay, na nagkakaroon po ng sariling pamilya, na hindi po nila maitaguyod bilang legal na pamilya kasi nga wala nga tayo noong pamamaraan na Walang maging plataforma. legal, Walang no? plataforma na At umaabot ang sa mini na natin, Sen JB, Kong Jonat, na yung proseso po ng annulment, napakabigat po. Napakahirap, Napakahirap, napakamahal. Mahal. Napakamahal pa, no? At marami nga, alam mo, ito nga, tayo, mulat tayo. Pwede rin natin Sen tignan JB, ha? na Isig Dodo, Oo. na yung annulment, kung i-amend natin na maging mas mura at mas madaling proseso. Doon yung mga pwedeng Pero posibilidad. ako kasi sa annulment, Sen JB, Oo nga, personally, kasi ito talagang naman, parang it did exist. personal na opinion ko lang, Yes. medyo asiwa lang ako dun sa konsepto na annulment kasi parang Parang wala hindi nangyari. nire-recognize Oo. na may nangyari sa inyo. Yun ang akin nagkapamilya. doon na yun. No? Di ba? Parang, Nagkaanak. paano mo sasabihin na hindi kami nakinasal o nawala yung kasal namin, may anak kami. Di ba? Lumaki nga yung mga anak na, nagkaapo nga ako rito eh. Tapos sasabihin mo, at the end of the day, hindi kami kinasal. Parang, iba lang ang dating. Ano? Tama. Maganda yung nire-recognize mo. Kaya lang, ang pamamaraan lang siguro ng pagbabago. Kasi, alam mo, napakamahal. At Napakahirap. tanggapin na natin na meron talagang sitwasyon na talagang hindi na maaari magsama yung dalawa. At ang realidad ay may kanya-kanya ng pamilya, nabubuhay na eh. Doon tsaka may mga instances akong Jonat, Isaac Dodi, na yung hindi magkasundo, Oo. talagang irreconcilable. Nung nagkahiwalay, naging magkaibigan. Oo. Oo. Di ba? Hindi, tsaka ano mo, nakikita ko pinaka-unfair dito ha. Ito, pananaw ko lang din po ito ha. Huwag nyo kanyong huwag kayong magtampo ha. Tsaka hindi pa final. Ito po, Hindi pa, hindi pa. ito po Ano ang ba pananaw ko ha. Titimbangin pa natin. No? Ang daming kailangan Bagamat ngayon, ayusin pa doon. Pag oh. hindi, kasi ako ha. in favor, slightly in favor, kasi nga doon sa nakikita natin. Irreconcilable maraming differences, Irreconcilable, yung mga Mga battered, abuse. abuses. No? Pero, naninimbang pa rin naman tayo. Oo. So, kaya nga magdedebate. Yan yung importante. Alam mo, ako personally ha, ang aking pananaw dito ay unfair. Unfair kung wala tayong batas na ipapasa para bigyan ng lunas yung mga relasyon na wala ng pag-asa. Bakit kamo? Nasa batas natin ngayon na kapag ang asawa mo dayuhan at na-divorce, nagka-divorce kayo at kumuha yung asawa mong dayuhan ng divorce, siya divorce na. Ikaw hindi. Habang yung dito, yung Pilipina o Pilipino dito, dadaan ka pa sa butas ng karayom para lang makapag-divorce kayo. Habang yung Tama. dayuhan na asawa mo, nagpalit na, pangatlong asawa na nga yun, nakakuha na nga ng pangatlong Pilipina o pangatlong asawa doon. Habang yung Pilipina o yung Pilipino na asawa ng divorcee or divorcee doon sa abroad, dayuhan. Biro mo, Dapat kasi- nakapag-asawa na, tapos yun nandito, kawawa naman siya, di ba? Dapat, Oo. para hindi magkaroon ng dapat kasi we have to go back to the basic principles. Number one, lahat tayo gusto natin magkaroon ng maayos na pamilya. Magkaroon ng maayos na partnerships. Yan tayo. Walang, kaya tayo Ito po, makinig po kayo kay Dr. Love. kaya tayo umiibig, kaya Jonathan tayo de la Cruz. nakikipagsama at nakikisuyo. Oo. Kaya tayo nanliligaw Oo. kasi gusto natin na yung makakasama natin at that time na natin ay maayos. Eventually we will have
happy family life together. Oh. 'Di ba? At Oh. some point in time, Oh. yan ang mga basics dapat na pinag-uusapan. Ano? Gusto ba natin yun? Hindi, yun ang dapat na sinasabi. Hindi kaagad yung tungkol sa ano. Ngayon, may mga circumstances nangyayari na in the course of time, may hindi na kayo Hindi, alam mo, pwede naman sa batas yan eh. Una. Dapat banggitin yung mga ganon. tama. Una. Kasi yung mga basic principles, yung mga Oo. values na yan, hindi natin yan ipinagtitiwalag, hindi natin Oo. iniiwanan, Oo. etc. Tama. Dapat ganon ang sabihin natin. Ngayon, yung sinasabi kanina ni Sen, yung sinasabi mo rin, Oo. Dr. Dodi. Dr. Lab, Dr. Lab. Dr. Lab. Dr. Lab. Dr. Lab. Na may mga instances, may mga magkakataon, nangyari na over the course of time. In the partnership, nagkaroon kayo ng irreconcilable differences. Meron nga, nakita mo na hindi na talaga po pwede. Nagka-problema na kayo. In other words, apektado na pati yung inyong anak, pati mismo. Ikaw mismo. Health mo, lahat psychological. O, anong ibig mo sabihin? Hindi kayo pwedeng magkaroon ng plataforma na kayo naman ay sana magbigyan ng pagkakataon sa batas, sa ilalim ng batas na kayo naman ay magkaroon ng panibagong Hindi, alam mo, ito- panibagong buhay. Tama. Alam mo, yung sabi mo na yan, siguro si JB, pag tinignan niyo, no? Ang unang, suggestion ko lang. Una, bigyan nyo ng karapatan yung mga tao, mga couples, partners, Yes. couples, married couples, na separated de facto na. Yung at least sabihin mo, 3 taon, matagal na talagang hindi magkasama. Ano kasi yun, nakikita mo na yun ang realidad eh. Mayroon transition. In Hindi other na, words, nag-transition na sila eh. Oo. 3 taon na nga sila hindi magkasama. Dapat yun, Recognized. I-recognize sa'yo, bigyan ng pamamaraan na magbago na sila ng ng pamilya, no? Pangalawa, yung mga na-divorce ng mga dayuhan na asawa, dapat yung mas mabilis yun eh. Dahil na-divorce na sila eh, kawawa naman yung Pilipina, naiiwan o Pilipino eh. Naisa na sila nung dayuhan, pati ba naman dito, pahihirapan mo pa. Dapat may mga ganun circumstances in JB na siguro dapat kasi din- may penalty yun, di ba? Alin, Concubinage, etc. Lahat, Hindi, kapag- titirahin ka eh. ito nga ang problema eh, Titirahin di ba? ka ng ganon. Kapag hindi mo pa nirehisto, di ka kumuha ng clearance para mag-asa. Parang clearance to eh. Kung kakuli ng recognition of judgment, gastos ka pa uli. Gastos uli. Padaan mo sa husgado. Gastos Pwede kang banatan ng ano mo. padata ka nung Nakasama papasala mo mo. na. Sabihin na, ganito. Oh, ganyan, itaw. diba? Ibig sabihin, may mga pamaraan. Basta ako, agree tayo, magkaroon lang ng mekanismo Tama. na in Yun lang. certain circumstances, Ito. magkaroon ng new life. Extreme circumstances. New life. Hindi man kailangan extreme, pero new life. Ang New life, importante doon, Kunyari, nakasuhan ka. plataforma. convicted ka ng Basis. bawsi. Oh. Kunyari, nabawsi na. Paano yun? Meron ka, ano pa kailangan mo? Meron ka ng Meron nakuha ka ng- na order from the court na meron kang judgment na Bawsi. may psychological violence, gano'n, di ba? I mean, may mga There has instances to be talaga a na way. kailangan, di Yun ba? lang naman yun. This particular bill is giving us a way Oo. to make sure that you can have a fresh start. Dapat, di ba? Oh. Kaya ito, basa lang ako muna ako kasi marami tayong mga text dito para naman na mabasa natin. 9016, Attorney Dodo Dulay, Kung Jonas, hindi po Kung Jonas. Kung Jonat po, Jonat, Jonat. And Yeah. Senator JB, medyo mahirap na ang bansa sa pagbayad ng 15 trillion na utang. Kasi alam naman natin ang pabayad ay bulko to ay galing corporate tax, tariff, currency printing, kahit ilan sa tatlo na yan, inflation na resulta. Hilahod na ang mamayan sa mahal ng bilihin. Hindi, kasama ho yan. Ito nga po yung tanong eh. Bakit po tumataas yung peso-dollar exchange rate? Hindi po dapat ito isisi sa gobyerno. Kasi meron po tayong ahensya, nagmamanage po ng Yes. ating mga currency. Isa lang po ahensya, ang tawag po dyan, Bangko Bangko Sentral Sentral. ng Pilipinas. Sila ang dapat mag-ayos kung meron man issue sa ating currency. Dahil autonomous na po ang BSP. Sarili po sila, hindi po sila pwedeng pakialaman ng pamahalaan sapagkat nasa kanila po yung desisyon kung paano i-manage yung ating currency. Yun na po, linililaw lang po natin ha. Para maging maliwanag. Para maliwanag lang. Galing naman kay Lieutenant Edison Granada, retired po ng Lipa City. Sir, magandang umaga po. Marami na kaming natututuhan sa mga mahalaga agenda na inyong tinatalakay. Mabuti naman. At marami kang matututunan dito sa ating Master Rider na si Senator J.B. Arcito. Galing kay Lolo Nato, hindi ako sang-ayon kung pwede pag-usapan para maayos sa sigalot ba?
Sabi ni Lolo Nato, ayaw mo talaga, Lolo Nato, na pag-usapan yan. Okay naman yung pananaw mo, kanya-kanya tayong pananaw. Ito naman, good morning, Kong Jonard. Jonard ka naman. Patay. Jonat ho, Jonat, Jonat, Senator JB and ES Inspector J. Balvin, sila mo pa ako, widodi na. Kita mo kayo, kakawidodi nyo, lahat widodi na. Either annulment at divorce, dapat maging affordable ang gastos at proseso. Yan. Maraming salamat, sabi ni Koy Lora. Ikaw, Koy Lora, mukhang may plano ka. Tinutulak mo yan. Good morning, boys. Happy weekend from Alvin Suarez. Your number one fan from the Queen City of South Cebu. Yun. Uy. Sir Alvin, boss, good morning sa iyo. Good morning, sir. Sabi naman ni Edwin Villanueva ng Kawayan, I in favor of divorce law to give another chance if both parties no longer live a healthy relationship. Though a bit complicated, we need to legalize this matter. Iba naman ang pananaw ni Edwin. Ito naman, galing kay 50517. Sabi niya, yes, I'm in favor of divorce. Kaysa naman nagsusuntukan kayo. Hindi naman. Anyway, provided naman ng mga bata sa kakailangan nila. Hindi ka sigurado doon. Sagrado ang kasal pero pag may sakitan, mag-divorce na ba? Iba Yeah. ba namang ito? Iba naman. Ikaw 0517, nakatikim ka na siguro ng no? Sampal. ng job, ano? Medyo nag-job ka. Ito naman kay 2107, good morning, sirs. Naghiwalay na mag-asawa, wag na dapat sila mag-asawa ng ibang muli. Ha? Kadi kung failure sila sa una, Magiging failure sila sa iba. failure ka rin sa Hindi, pangalawa. hindi. That's not true. Sabi ni Jojo ng Baguio City, Jojo, Jojo, hindi ka naniniwala sa pangalawang pagkakataon second chances. na umibig We uli. Yan. People deserve to be happy Oo, Yes. people deserve to be happy. and not miserable. Yan. Oo. Pagbe-break muna tayo, ang oras po natin alas 16 ng umaga. Bakit yung na natin magpapalit, pag-usapan natin divorce, palitan. Good morning, Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Live na live po kami. Last segment na po namin. Huwag po kayong bibitaw dahil ang issue, pinag-uusapan natin, medyo controversial. Ang dami yung text dito. Lahat kayo yung ito, sabi nito, ito daw, iba to, galing kayo 0829, mukhang wrong send ka. Please give me cell number, Operation Tulong. Gusto daw niya tumulong. Bigyan nyo yung mamaya yung i-announce natin yung number ng ating DCR. Ako, sikat po ng DCRH Operation Tulong. Marami po talaga kami natutulungan dyan. At thank you po sa inyong pagtulong dito sa aming DCRH Operation Tulong. Medyo maraming mga komento dito. Ito pa, merong isa dito, sabi, sa Muslim, pwede mag-asawa hanggang 4 sa lalaki. Sa babae Muslim, ganun din ba? Asawa 4 na lalaki magkasama sa isang bahay. Hindi. Alam ko sa Muslim, Sa Muslim, ang pwede lang lalaki 4. Tapos sabi niya, Basta kaya. sabi niya sa Muslim, walang divorce. Hindi, may divorce sa Muslim. Meron divorce ang Muslim, meron din silang divorce. At saka pwede silang mag-asawa ng hanggang pero kailangan, alam ko, may consent noong una, pangalawa, at saka pangatlo. Lahat ng mga papalitan mo. Kung buhay ka pa, pag umabot ka ng 4. Pero yung gano'n. Pag ikaw ay nakalima, Delikado ka na. iba na yun. Hindi na. Iba ka na. Ano ka na. Ito naman, ang mga Muslim, hindi. Sa Muslim, hindi pwede. Ang Muslim, ang lalaki lang po ang pwedeng mag-asawa ng 4 dyan. At sabi, mga executive, good morning. Mga ka-executive, good morning. Dapat po, ang marriage contract may expiration, 10 years validity lang at renewable na lang po. Ikaw, loko ka, ha? Sino to? Mount James Brudo, Isrembo, Tagig. Ano ba to? Istrembo, Ano yan siya? Istrembo, Sabi mo, nasa Taguig na pala kayo sa Ha? Istrembo, At sinasabi mo Makati yan dati. gusto mo ng expiration ng ano to? Renewable. Parang lata May ng kontrata, may kontrata. Parang goods renewable, may kontrata, ha? Sobra naman yan. Pero maganda suggestion yan. renewable. Every 5 years. Every 5 years. Renewable. Basta limuto talaga yung issue na yan. So, talagang marami po talaga, iba-iba pananaw natin. Pero ito din kasi iniisip ko sa NJB,
hindi din naman natin pwedeng itukod yung ating batas doon sa sinasabi nating, lahat tayo, marami sa ating Katoliko o Kristiyano, Yes, hindi of naman, course. We hindi believe. lang natin pwedeng Niniwala pa rin i-angkla yung tayo. ating batas doon sa natin, paniniwala natin sa religion natin. Kasi, siyempre iba ang Realidad. ang realidad, iba rin yung nasa konstitusyon nga, separation of church and state. Iba din yung pananaw ng Estado on the secular level at saka iba naman yung pananaw on a religious level. So magkaiba ho. So ang punto lang ho dito ay ito kasi tanong pag hindi mo pinagbigyan, for example, ng pamamaraan yung ating mga kababayan na magbagong buhay. Hindi ba mahirap. mas maraming kasalanan ang ginagawa ang mo na ikaw ay, kumbaga, masasabi mo, Inilalagay mo sila sa ano? nakikiapid ka sa iba. Parang ganun Kinakahon mo lumalabas, di ba? Inilalagay mo sila sa problema. Oo. problema. Yun Mas lang marami. pag-isipan po natin lahat. At siyempre po, tayo ay umaasa sa karunungan at judgment ng ating Senado kung paano nila babalangkasin ito. Pero hindi pa po, medyo, sana lang, Matagal pa yan. itong 19 Congress, sana lang matuloy na. Kasi marami nang humihingi ng ng relief dito, no? Sana lang, it's been a long time. Decision na nyo, whether gusto nyo o ayaw nyo, basta tuldukan nyo na, magdesisyon na kayo on this issue. Tsaka titimbangin pa natin ito. Yes. Hindi naman ibig sabihin na ngayon, slightly in favor ka. Kasi pinag-usapan natin kung John at si Dodi, kanina, ang dami talagang kawawa Yes. no? Dahil dito, nakatali. We believe na, sabi natin, ayaw natin maging miserable buhay, Oo. maging masaya. Kaya lang, kung itong present form, no, itong pinadala, mukhang hindi ako pabor doon. Oo. No? Sabi ko nga, hindi naman tayo pwedeng maging tulad ng Amerika na napakadali magdiborsyo kasi parang doon napakabilis. Mahirap yun. Mag-away mahirap lang. yun. Oo. Yun Pwede na. na mag-divorce. Mahirap yun kasi pag ganun ang ginawa natin, Mahirap yun. Wala na yun. ano Hindi yun. incentive ng mga mag-aasawa na pagtulungan muna, subukan, ayusin. Dapat subukan muna. Oo. So sa atin, sabi ko nga, ako tinitignan ko lang extreme cases, yung may physical, may violence, abuse, Or separated in fact, yung matagal ng Opo. realidad, hiwalay na Yung talaga. separated no? already. Tapos, Or na-divorce na ng asawa sa abroad, di ba? aside Oo. from yung gawin nating acceptable itong batas, no, na extreme cases, pero yung support to the family, dapat isama rin Importante yun. natin. Tama. Dapat isama pa rin natin. Maganda yan. Kung maganda yan. sakasakali. Oo. At siguro wag na natin tawagin divorce Fresh law. start nga. Huwag natin tawagin divorce law. Oo. Hindi, totoo ha. Fresh Kasi start. may Because ang stigma divorce na konsepto, pag sinabi mo kasi divorce, Stigma. May para stigma sumasama ka doon sa Amerika Oo. hindi Opo. naman talaga divorce yung, not in the sense na ginagawa sa Amerika, yung divorce. Pero meron pa rin, kumbaga, may platform kung paano magbagong buhay, magkaroon ng bagong panimula, yung mga mag-asawa na hindi na talaga kayang ayusin yung kanilang pagsasama. Tsaka reality yan. Ibahin mo na lang ang Reality. pangalan siguro, wag na siguro. Ang inaano natin dito, we have Oo. to find ways Tama. by which we'll stabilize the situation. Hindi Oo. yung pare-pareho lang nang magkakaroon ka Alam ng mo, problema. ito Lalong ewan ko, problema hindi naman ako abutin mo. expert pero kayo po magsabi, mga nakikinig po sa amin, pag kayo po yung mag-asawa, lagi po kayo nagbabangayan, nakikita ng anak ninyo, hindi ba mas mabigat ang pasan ng anak ninyo? Na nakikita, binubugbog na yung tatay o nanay mo, o nagsasakitan, o nagmumurahan, di ba? Araw-araw, ganun na lang, di ba? Hindi ba, hindi rin maganda si JB, di ba? Sa isang bata, Oo. sa mga anak, yung nakikita na ganun, no? Pero siyempre tayo, ang goal natin, kung maaari sana, na wag naman sana, hindi na abutin habang ng habang kaya, ayusin, Sikapin, no? Oo. ma-maintain. Oo. Pero kung talagang wala na, hindi, Pero itong isa, sabi niyo, bakit daw sa Katoliko, kahit mayroong buhay, pwede ang 7 asawa? Ha? Saan mo Meron bang nakuha yan? Meron mang ganun, 7? Ang grabe, oh. Katoliko ka na nun. Hindi ka Hindi ka. Ay, nako. Ang puro kalokohan. Titimbangin pa natin. Mahaba-haba pa ito. Mahaba-bang usapan pa. No, hindi pa rin ibig sabihin na boboto na tayo kaagad eh. Titignan natin kung acceptable Oo, itong batas. oo, kailangan muna. Gusto natin, hindi man divorce law, that is acceptable. Kasi may kilala nga ako, ito oh. Nagsama sila 5 taon. Oh. Talagang parang mag-asawa, nag-asawa. Sabihin natin nag-asawa, 5 taon. Nag-anuhan. Hindi, Ibig sabihin talaga Nagsama. sila na nagsama. Parang bahay, Pero, Nagturingan na oo, para nagturingan, mag-asawa. Pero wala pa rin, hindi pa rin
hindi din natuloy yung... Nag-live-in, in other words. Oo, parang ganun, di ba? Kasi ang mga tao ngayon ginagawa, ganun na lang eh. Live-in na lang tayo kasi hindi man tayo siguro, hindi man tayo, kung magkasal tayo, tapos maghiwalay din tayo. Mahirap eh. Kaya sabihin, iba rin talaga yung bigyan ng mekanismo. Para yung talagang, pilitin, subukan na magsama, pero pag talaga hindi talaga kaya ayusin, magbigay na ng pamamaraan na magano na, hanap na ng iba, di ba? Mag-master rider ka. Master rider, sorry. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ang buhay mo, ayusin niya rin ang buhay niya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na pagbibigyan ka rin. Yun, Parang ganun. Oo. Kaya mahirap eh. Mutual. Pero bago yan, pag-usapan lang kasi natin yung mga nangyari ito nakaraang linggo din. Gusto ko lang Oy, puntuan. 10:30 na. Oo, huli lang. Kasi ito, nahuli yung isa, yung bumaril. Yung bumaril doon yung sa road rage. Oo, sa road rage. Ano ba naman yan? Pero galing din na nakakita nila, no? Nag-backtrack sila sa CCTV. Magaling din yung ating mga Kapulisan. kapulisan, na nag-imbestiga nito, na-trace nila ito. Pero ngayon, parang yun naman sinasabi mo, boss, medyo parang kung may ebidensya dyan, hindi naman tayo naghusga, pero sino tumira doon, di ba? Paano nangyari yun, no? So, anyway, magbe-break tayo na. Break na nila, break pa lang. Talagang goodbye na tayo. Goodbye na tayo. Goodbye na. Kakain na ho kami sa labas at siyempre po kung niyo alam kung saan ho kami kakain, hindi po kayo imbitado. Kaya lang po. Okay, magpaalam na tayo Okay. sapagkat oras na. Maraming salamat po. Ito inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Salamat po, J. Besto po. Sa susunod na linggo muli. Mabuhay! At ang unang po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Masayang-masaya kami. Ang sarap ng ating kwentuhan. Sa ngalan po ng aming mga kasama dito sa executive session, si Secretary Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin, Paring Ed Javier, at Paring Pao Capino. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!